Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon sa mga pahayag ni Senator Cynthia Villar at Senator Amy Marcos. Itong pagtutol nila sa ginagawang charter change, People's Initiative. Salamat dito sa dalawang senador na ito na may malasakit talaga sa bansa. Okay, pakinggan natin ang UNTV News tungkol sa pahayag ng dalawang senadora. Senator Cynthia Villar does not believe that the country needs to amend the Constitution to pave the way to economic development. According to Villar, this can be attained through passing necessary laws. An entrepreneur herself, Villar says business groups want the government to focus instead on curbing corruption and improve the business climate in the country. Lagi nilang sinasabi na economic provisions, pero yung economic na provisions na sinasabi nila minor Hindi naman importante. And if we want to improve our economy, we can just legislate what we need to improve. Kasi sinasabi ng mga businessman, actually ang problema nila is yung ease of doing business at saka yung corruption. Yun lang ang bawasan, okay na tayo The Senate and the House of Representatives have been discussing their own versions of the proposed amendments to certain economic provisions of the Charter relating to public services, education, and advertising industry. For Senator Amy Marcos, the real motive behind Chacha remains doubtful. Without mentioning names, the presidential sister believes certain lawmakers intend to amend not the economic provisions but the political ones instead. Ako naman, yan na nga yung duda natin na hindi naman economic amendments ang pakay, kundi political. Di buksan na yung pag-uusapan. Kung talaga yun ang gusto, di magpakatotoo na. Sister, ngayon pa lang. Now na, pag-usapan na yan. Last month, Senate President Juan Miguel Mig-Zubiri vowed to step down from his post should political amendments push through. Senator Marcos also questioned those who were rushing to pass economic chacha before the Holy Week break. Yung pag-aamyenda ng economic provisions, narinig naman natin, iba-iba naman, samut-sari naman yung opinion, may yes, may no. Kaya maraming pag-uusapan, di siya automatic. Kaya nagtataka ako, bakit may deadly deadline? Bakit may tanning? Parang may target kasi. Oo nga, parang mahal na araw or else. Bakit ganun? Okay, last Ipapako tayo sa krus. The Senate subcommittee tackling the resolution of both houses number 6 will conduct its fourth hearing on March 5 to continue its discussions on the proposal to allow full foreign ownership of universities and other higher education institutions in the country. Harhin Delgado, UNTV News and Rescue. We serve the people. We give glory to God. Okay, Senator Villar, negosyante yan ha. Villar family, sila na bang pinakamayamang Pilipino o isa sa pinakamayaman? Negosyante. Sabi niya, hindi problema yung mga economic provision sa 1987 Constitution, hindi importante na yun ang i-amend. Ang kailangan lang, sabi niya, is legislation o kagaya nung kay PRRD, mayroong Public Services Act na naipasa para i-lift yung economic restriction sa Constitution. Ito ata yung pagmamay-ari ng, if I'm not mistaken yung telecommunication. Yung Public Services Act, pwede na may-ari ang mga foreigners 100% sa telecommunication para ma-improve naman ang ating internet signal. Then may isa pa ata. Ang problema lang, mayroong question sa Korte Suprema yung constitutionality ng Public Services Act. Kaya ang mga foreigners ngayon takot pa na mag-invest sa telecommunication o kung ano yung areas of concern ng Public Services Act. Kaya baka mamaya mag-decide ang Supreme Court na unconstitutional, di sayang ang kanilang investment. So, hindi kailangan, hindi importante. Yun ang pananaw ng isang negosyanteng senador, one of the most successful business families sa Pilipinas, Villar family. Anong kailangan? Dalawa lang, sabi niya. I-improve natin yung ease of doing business.
Okay, sa Southeast Asia, mayroong survey. Ang number one country na paborito ng mga foreigners o investors na magnegosyo, Singapore. Dahil napakabilis ang kanilang processing doon. I think kung mag-apply ka ng business permit sa Singapore, 2 or 3, mga 2 hours lang, tapos na. Ang bilis. Sa atin sa Pilipinas, buwan ang aabutin mo. Kaya sa top itong original ASEAN countries, Philippines, Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapore. Ang Pilipinas nasa kulelat sa foreign direct investments. Ang number one, Singapore. Bakit? Mabilis magnegosyo din dahil walang kuskus balungos. Sa Pilipinas, grabing red tape. Kaya, agree ako yung sinabi ni Senator Villar, ayusin lang yung business climate na hindi na maghirap-hirap ang mga businessmen. Okay? Pabago-bago ang government policies. Pagdating ng PRRD, pagdating PBBM, naiba na naman. Kaya atras ang mga negosyante dahil hindi maganda ang ating business climate. So yun, ease of doing business. Gawin nyo po yan, Mr. President. Biyahe kayo ng biyahe ng abroad to attract foreign investments. Ano ngayon? Mayroong resulta ba? Kakaunti. Sayang lang yung billions of pesos sa foreign travel. Hanggat hindi nyo inayos ang business climate. Isa pa, corruption. Agree ba kayo? Bawasan ang korupsyon. Yan ang sabi ni Senator Villar. Malala ko tuloy si Colonel Kervin, ang Medal of Valor awardee, leading hero. Sabi niya, laganap pa rin ang korupsyon sa bansa. Laganap ang krimen, laganap ang droga, laganap ang kahirapan, ang kagutuman. Agree ako doon, laganap. So, pag ayusin lang natin ang business climate, madaling mag-process ng mga papers at bawasan ang korupsyon, okay na tayo. Yan ang pananaw ni Senator Villar. Okay? So, punta naman tayo kay Senator Marcos. Ano ba ang intensyon talaga ng charter change? Economic provisions lang ba? Ayan ang question ba? Duda, si Super Ate, may political motive. Kaya sabi niya, magpakatotoo kayo. Magpakatotoo kayo kung ano talaga ngayon pag-usapan na. Agree ako doon. Hindi lang economic provisions. Kasi nakakaano yung may deadline pa naman. Gusto nila bilisan yung deliberation o yung inquiry para pagdating daw ng Semana Santa ayos na. Then, isasabit na, plebisito na ngayong 2025. Bakit may deadline? Kaduda-duda. So, talaga, pag hindi malinis ang intensyon ng isang tao, isang grupo, maraming butas. Nagsasalita na ang mga former Supreme Court justices, mga constitutionalists. Walang iisang consensus. May gusto na elite yung mga restrictions sa economic restrictions sa consumer. Meron ding ayaw. So walang klaro na stand ng mga legal o constitutional experts. So bakit pa natin apurahin? Doon na. Yung talagang gusto nila is political motive, political changes.
Kaya mabuti yung kay Senator Subiri, mayroon siyang pronouncement. Pag dating ng panahon na isisingit na nila yung political changes sa konstitusyon, yung term limits ba, o yung change of form of government from presidential to parliamentary, nagpahayag na si Senator Subiri, which is very good. Saludo ko. Mag-step down siya as Senate President. Yon. Kahanga-hanga, kapuri-puri po. Salamat po sa mga senador. Kasi kung pabayaan lang natin itong kamera na masunod ang gusto niya, nako, yun na po ang bayan kawawa.